Christ for innovation. Ang Diyos mga kapangyarihan sa lahat, sa alam ko Panginoon, sa patuloy ng mga pagdalang sa bawat isa sa amin, sa lahat Panginoon sa pagdalang, sa bawat isa, patuloy din po at ginawa at pagkawal sa amin, mga pagdalang sa isip sa salita. Panginoon sa pagdalang, Panginoon po namin itong pasensya Panginoon, kung gabayan, yan ang pagdalang ng bawat isa, para sa ayos po ang mga problema ito po sa bahay ng Diyos. Lahat po ito ay gusto namin ginagalang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Iyaka sa Lord Street, as pa lang ang ating katamay, ay ang Philippine Counselor, and I assure you that we have the general welfare of our constituents, and the pursuit for happiness, peace, and prosperity, as it becomes in service of ourselves, as a guiding principle of my nation. And as I read the pathways of global institution, may the Almighty God command your heart, and shall the true righteousness of the living in. The Creed of Vice Mayors. I am a Vice Mayor, and my covenant with my people is to devote myself to public service. By my providence and by the will of the people, I am mandated to preside over the local legislature. That with integrity and statesmanship, I shall lead the local legislature and have measures and ordinances for the common good and fulfill the people's aspirations for happiness, peace, and prosperity. May the Almighty God help me consecrate myself to the Lord. I am oath. Good morning. May I please call the roll of Honorable Richard Bayan, Honorable Stewart Joseph Television, Honorable Sarah Dulawi, Honorable Rogelio Barcia, Honorable Nitas Samla Kanilaw, Honorable Ezekiel Rodriguez, Honorable Hayati Dubasan, Honorable Dimart Naingin, Honorable Georgia Linjoy Jackson, Honorable Nerelia Paganto, Honorable Jason Reyes Sr. Among the presiding officers of our line, the Endorsed Park is at the decision of the Constitution of all of the officers. The chair declares appointment as such. We can now discuss the agenda of this regular session. Madam Chair, an apology for the 20 minutes of October 13 and 21. I request that these 2 minutes will be presented next session. So, makumpleto po yan. Maraming salamat po. Siguro po tayo simula ng kaya ng isang making malakang mula sa awit 31 verses 23 to 24. Mahal ninyo si Yahweh, kayo po kanyang bayan, mga tapat sa kanya ay kanyang iingatan. Ngunit ang mga palaloy kapag sa po sa kanilang kasalanan. Verse 24, magpakatatag kayo at takasan mo kayo kay Yahweh hindi bilang ng Diyos. Purihin ng Diyos at may salita, naway siya nito ang magpala sa ating sarili. Madam Chair, on item number 4, reading and consideration of the minutes, mangyaring manifest na rin po ang ating Secretary Kubi Sanggunian na wala po minutes for today's session at ipapasal
meeting na po, tama po ba, sir? Okay, we now move on to the item number 5, privilege hour, which is related from Commission Uno, would like to take the floor to render her privilege speech. I recognize to the chair. Yes, before that, we would like to recognize our HR, Ma'am Yes, very president. Ngayong umaga po, sa ating pinanalaga Pangulo at mga kasama sa Sangguniang Bayan, habang ako po ay nagsasaliksik ng mga legislations na may kinalaman sa pagkakalanlan ng ang barangay, Commission District 1, marami po akong nalaan ng lumang mga dokumento at resolusyon mula sa ating archives na naglalarawan ng kasaysayan at diwa ng ating kapistahan noon. Kapag binasa po ninyo ang mga ito, para kayong bumabalik sa nakaraan. Ang kapistahan ng St. Joseph ay higit pa sa isang relihiyong pagluta. Ito ay naging tradisyong kultural na nagbubuklod sa mga taga-Brooks Point. Anuman ang kanilang relihiyon o panluluwala. Sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang sipag, katapatan, at malasakit sa pamilya at komunidad. Mga pagpapahalagang pinakatawan ni St. Joseph at likas sa ating mga mamamayan. Marami din po sa ating mga kabarangay ang lumapit at nagpahayag ng hangaring makalahok ng buo sa ating kapistahan. Nais nila na ito ay maging panahon na sama-samang pagdiriwang at pagkilala sa ating kasaysayan, kultura at turismo. Kaugnay nito, ako po ay nananawagan ng suporta sa resolusyong magpadala sa Office of the President upang ideklara ang Marso 19 ng bawat taon bilang special non-working holiday sa bayan ng Brooks Point, Palawan. At upang maging mas matibay ang kahilingan, pinihiling ko rin ang ating Municipal Tourism Office na mangalap ng mga kinakailangang mga dokumento at datos na susuporta sa ating resolution. Mga kasama, ang pagdiriwang ng ating pista ay patunay ng buhay na kultura at pananampalataya ng mga taga-Brooks Point. Suportahan po natin ang resolution ito bilang pagpupugay sa ating kasaysayan, pagkakaisa at pananalig sa kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po. And for the information of my colleagues and the presiding officer, it takes quite a long period of time before a declaration from the Office of the President may be issued. So therefore, kailangan po natin ito magkasa sa lalong madaling panahon upang makahabang po sa ating contestas. Maraming salamat. Madam Chair, it is the wish of the representation to pass it later. Maraming salamat. Madam Chair, there being no more from the piece of its body interested to avail the privilege time. And we will now move to the question hour, item number 6. I believe that we will having Principal HR. I will take the overview po sa mga katanungan po. This is in regards po sa naging privilege speech din po ng kagandang aksyon o ng aksyon dito sa aking nalisabi mga empleyado. We also request the gentleman lady to kindly also to go to sa pagkakas po yung aking program. Maraming salamat po. But before I ask questions for our HR, may I request po the, I think, JO or his office, who is responsible for the posting, so that we may clarify po. This is not about the point of view, but the conduct of our staff po.
In the Facebook account po, it is, the name is Calvin Calv, I believe. What is Mr. Calvin? Pero nakareceive ako ng letter. May I also, Madam Chair, ask na kung pwede ipatawag natin si Sir Elio Maestro Campo. I believe meron din po screenshot na pinakita ko na parang yung question ko ba yung ating hindi po sa malita nila. Mari po ba ipatawag natin? Madam Chair, may I also ask for to invite our focal person of Mata. I think it's Sergio. Muslim Ibrahim III. Madam Chair, may request for 2 minutes recess habang iniintay po natin.
those government employees. Madam Chair, we now on to the item number 7, meeting parents to post measures. This representation directs the Secretary to the Sanction and Item number 1 under first reading, a letter from Municipal Mayor requesting authority to enter into MOA with the Department of Agriculture Regional Office, Mimaropa and Manis Muslim Livelihood Association for halal livestock and poultry multiplier farm program establishment of book multiplier farm. The said measure be referred to the Committee on Agriculture chaired by Honorable Bala. Number 2, draft resolution commending the Brooks Point Gymnastics Team for their exemplary performance and achievement during the 10th STY International Gymnastics Cup held at Alonti Sports Arena, Binlan, Laguna, Philippines, introduced by Councilor Bayan. The said resolution be referred to himself, the author, the said resolution for the Local expenditure program of Barangay Council Sarasa for CY 2025. Said measure be referred to the Committee on Finance chaired by Honorable Manila. Number 4, a letter from Mr. Alex Arabis, OIC Resident Manager of Pinan Legal Corporation, respectfully seeking assistance for the issuance of endorsement, urging the Honorable Mayor to grant INC's Mayor's permit and facilitates the resolution without the need for an annual endorsement from the Council. The said measure be referred to the Committee on Environmental Protection chaired by Honorable Sugata. Draft ordinance governing the renewal of quarry permits within the municipality of Brooks Point and for other related purposes introduced by Councilor Sugata. The said measure be referred to herself, Committee on Environment. Item number 6, a letter from the Municipal Mayor requesting authority to enter into deed of donation and deed of return of lot with Brooks Point National High School, Amas Extension. Said measure be referred to the Committee on Rules chaired by Honorable Gatcho. Item number 7, draft ordinance prescribing the new rates for motorized tricycles operating in the municipality of Brooks Point, Palawan, introduced by Councilor Sarah J. Apo. Said measure be referred to the Committee on Transportation chaired by Honorable Apo. Madam Presiding Officer, we have here a proposed measure from Councilor Talbot Cruz. Draft ordinance institutionalizing the Batang Bayani Awards of the municipality of Brooks Point, prescribing its categories, criteria, selection mechanism, and annual calendar and for other purposes. The said measure be referred to the author joined with the Committee on Finance. Thank you, Madam President. We are now through the chair sa ating item number 7. Moving on to the item number 8, committee report. The General Lady would like to take the report from Cabinet Council together with her committee report. Kindly recognize Honorable Jackson. Honorable Tugasa.
Good morning, everyone. Subject number one, issue is on the accident of different barangay and most issue sa tanggapan ng Sangguniang Bayan ng Brooks Square sa mga Ibanuang ng Malawag, Sarawang Council, Wala, Sustainable Development, LPCSD, ng Book of Jan, ng Ilocos, ng Get Corporation para sa kanilang and the petition remains vacate by total and government finance. Number 2, recommendation, the Aboriginal Committee passes resolution for the industry the request of the Corporation for the renewal of safety for safety and environment and to this civilization. That's all. Madam Chair, let's now move on to the calendar of business. Kung yan, wala na naman sa mga report. Unfinished business. Business for today, for second evening. Puro ito, sintanan na natin. So, para sa kanila ng singing. Chair, later on with Councilor Lasang will move for the endorsement of Madam Chair, and business for today, the deputies from Barangay Pangpinyan would like so this is about your proposed endorsement for and I really wish to share to the President of the Congress so that I can join in the discussion of this issue. I move for the suspension of our internal rules for us to go back to the committee report. Maraming salamat sa ating Mr. Temporary Presiding, I vote for the resumption of our internal rules, particularly the order of business. Moving on now to the business for today,
Mr. Temporary Presiding, the General Lady, the Legislative Floor, kindly recognize. Mr. Temporary, Presiding. Resolution endorsing the supporting the renewal of seat clearance number LOEP 122 issued to Ilan Corporation. I am waiting for the information. Mr. Temporary, may I take this floor to question the opponent? Sa akin na mababaw na paalam po, nais ko lang magtanongin sa ating opponent na pwede po ba pa-inline na po regarding dito sa renewal ng kanilang set clearance. Kasi ang alam po, nabigyan na ba sila before? Meron silang before, since nag-ino sila ng kanilang NFSC, kaya nag-ino din sila ng kanilang. Okay. Mr. Temporary Presiding or regular presiding officer, si meron po siyang mga katanungan sa ating opponent kanina information. Umaga po sa lahat. Una ko pong katanungan sa ating chairman ng Committee on Environment. Sa kasalukuyan po, mayroon bang mayor's permit ang operation ngayon ng ilan ito? Ano po, yung mayor's permit po ay wala. Pero na-recognize naman po yung kanilang bayad at meron po silang plaka, yung business permit. Kasi yung inaantay na lang po yung kanilang endorsement. Since yung endorsement naman po ng kanilang endorse ng Sangguniang Bayan last 2024, naniniwala ko na parang So, ibig sabihin, inaano ninyo na hanggang sa kasalukuyan, walang mayor's permit ang ipinanikan at ito ay nag-ooperate. Existing po sila, nag-ooperate sila kasi naniniwala sila na yung kanilang nirecognize yung kanilang bayan. So, consider po nila yung po ay para sa mayor's permit. Okay, sinasabi mo na kinukonsider nila, pero ano po, bilang mambabatas ay kinukonsider ko ba na ang operasyon ng isang negosyo na walang mayor's permit ay valid? Yung sa pamamagitan po ng kanila, na ang aming endorsement po yung last year po. Since ang kulang na lang po, actually po sa mayor's permit, ang renewal po ng mayor's permit, hindi po requirements ang endorsement na sa mga bayan. Pero po, sa kanila po, ay hinigyan sila ng requirements ng endorsement sa mga bayan. Yun na lang po ang kulang nila para ma-release yung kanilang mayor's permit. Pero naniniwala po kami, dahil isa rin po ako noong 2014 na nag-approve ng kanilang SP endorsement. So, naniniwala rin po kami ng kami. So, naniniwala kayo na ang isang negosyo dito sa ating bayan pwede mag-operate kahit walang mayor's permit. Meron po silang mayor's permit sa ibang bayan, since inaalaw naman po sila ng ating, meron po silang, complete po silang mga papel. Lahat po, complete. Na-recognize po sila na as number one tax payer po, the highest tax payer. Since na-recognize din po, Mr. Sinasabi niyo kanina
na mayroon silang mayor's permit sa ibang bayan. Ako mayroon silang mayor's permit po. So, ibig sabihin yan ay lahat ng negosyante dito sa Brooks Point pwede na kumuha ng mayor's permit sa ibang bayan at makakapag-operate dito sa ating bayan. Dahil yung corporation po ay sa Quezon City. So, meron silang mayor's permit po. Address po yung kanilang office. So, dito naman sa atin, since na-recognize na po yung kanilang bayan at meron na rin po silang plaka. At kulang na lang po nila yung kanilang endorsement. Yung sinasabi po namin sa permit na yung endorsement po. Naniniwala po kami na yung endorsement po na inisyo namin at pinapubahan namin yung printing. Kanina po nagtataas rin si Color I still have the floor. Pagkatapos ko po, Mr. Presiding, let other members of this August body question the proposal. Kasi napakahalaga ng ating pinag-uusapan. Ito ay hindi ordinaryong negosyo. Ang negosyong ginagawa sa ating bayan ay may kaakibat na pagkasira ng kalikasan na ang pagkasira ko ito ay hindi pang isang taon. Ang pagkasira ng kalikasan, panghabang buhay. At hindi lang panghabang buhay. Wala na tayo dito lahat pero sira pa rin ang kalikasan. Kaya ang pinag-usapan natin ngayon ay napakahalaga. Kung kanina sinabi ng ating proponent na doon daw sa ibang bayan meron naman siyang mayor's permit. So, ibig sabihin, kung pwede pala yung gano'n, ay di, pwede na pala mag-negosyo dito sa Brooks Point, kumuha ka ng mayor's permit doon sa ibang bayan. Pero inaamin niya, ibig sabihin lang, inaamin niya, walang mayor's permit, pero nag-ooperate ang ipilanitel sa bayan ng Brooks Point. Number 2 question, meron bang zoning clearance ang ipilanitel na binigay ng PDA? Mayroon po. Pwede bang makakuha ng kopya? Kasi alam ko po, noong ako po ay masuspending, nabigyan ng mayor's permit pero wala pong binigay ng zoning clearance. Ang nakalagay po doon sa zoning clearance ay walang mineral zone ang bayan ng Brooks Point sa ating CLUP. So, ibig sabihin, ang CLUP yung comprehensive land use plan ng ating munisipyo, yun dapat ang Mr. Temporary Presiding Officer, yun ang parang Biblia kung paano natin gagamitin ang mga lupa na nandito sa ating jurisdiction. At nakalagay doon, walang mineral zone ang Brooks Point. Kaya hindi nakapag-issue ng zoning clearance ang LPDO. Pero sinasabi ngayon ng ating proponent na meron ng zone clearance, ay gusto mong makita yung zoning clearance niya sapagkat sa ating pagkakaalam hanggang sa ngayon ay hindi pa nababago ang ating municipal comprehensive land use plan. Yes po, Madam Chair. Ang nakalagay po sa zoning is forest law. Forest land. Yes, Madam Chair. But according to the Philippine Mining Act of 1995, Republic Act 7942, National Mining Law, Philippine Mining Act of 1995, Republic Act 7942, naka-state po doon. The law states that all mineral resources in public and private land, including timber or forest land, are owned by the state, are open for mineral agreement or financial or assistance. Mr. Temporary Presiding, nakalagay din po sa batas na binabanggit niyo na ang forest lands, natural forests, ay hindi dapat minimina, kagaya ng watershed. At mayroon po tayo doon sa mga nakalagay sa Mining Act, may mga lugar, hindi sinasabi lahat pwedeng minahin. May mga lugar na hindi dapat minahin. At isa doon, natural forest, pangalawa, watershed. Ang lugar po na pinapayagan yung ipamina, ay deklaradong watershed. Natural forest din po ang nasabing lugar. Kaya nga kung inyong papansinin, yung mga nakalagay na kahoy,
doon sa, mamaya pag-uusapan natin yung earth balling and cutting permit, ni isa doon, walang planted tree. Lahat doon, natural forests. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na porque nakalagay doon na timberland forest, pwede na. Exempted po, no-go zone po sa prohibited po ang pagmimina sa natural forest, sa watershed, at sa iba't iba pang mga nakalagay doon na prohibited na lugar na hindi dapat minahin. So, patingin po ng zoning clearance. Kasi kung walang zoning clearance, hindi po dapat yan ma-endorso. Ano po yung gusto nyo tignan doon sa zoning clearance? Sinabi ko naman po, yung sa zoning clearance is forest land po nakalagay, hindi po nila. So, sinagot ko na rin po. That's why yun po ay out of copy po. Hindi po out of copy. Patingin po ng clearance. Kasi ibig sabihin, pag clearance, cleared ka na pwede mo ituloy yung iyong negosyo. Dahil umaayon ka doon sa land uses ng isang munisipyo. Pwede kayong mag-endorso kung yung lugar na yan ay nakalagay sa ating CLUP na mineral zone. Pero kung sinasabi mo forest siya, hindi siya pwedeng endorso. Hindi tayo pwedeng sabihin, sa kanila lang. Pinag-usapan natin dito, hindi lang yung kasalukuyan. Pinag-usapan natin maging ang kinabukasan. After 50 years, 100 years, 1,000 years. Ano ang mga lupang yan? At alam din po ninyo lahat na nandyan din yung ating irrigation and then ating water system. Deklaradong watershed yan. Nakalagay po sa Mining Act. Ang watershed, hindi dapat ipagbuka. Meron po tayong ordinansa na dinideklara natin watershed, ang Philippine watershed. Adopted po yan ng Sangguniang Bayan. Pero po kung karagdagang katanungan, yung may binabanggit dito na earth balling, nakalagay dito earth blowing, pero ito po ay earth balling and cutting permit. Alam niyo po kung ilang punong kahoy ang puputulin? Madam Chair, yan po ay hindi nyo dapat itanong sa akin dahil ang nagbigay po ng permit ay ang DNR. So, you can ask the question from the other agency. Mr. Temporary Presiding, bakit hindi ko dapat tanungin? Ang operasyon ng pagmimina ay kasama doon ng pagputol ng mga puno. At kung ikaw ay chairman ng committee na ito, na para sa kalikasan, dapat inaaral ng gusto bago mag-endorso. Kasi kaakibat ng pagmimina ay ang pagputol ng mga puno. Alam niyo po ba kung ilan ang earth ball? Binasa niyo po ba yung earth balling and cutting permit? Kung hindi niyo po alam, sasabihin ko po sa inyo kung ilan ang putuling kahoy. Ang earth ball po ay 7,114. Ang puputulin po ay 15,389. So sa tingin niyo po, pag pinutol yung mga kahoy na ito, wala ba itong magiging epekto sa kalikasan? Actually po, existing mga po. Tapos na sila magputol dahil inisyo na sila. Tapos na ang pagputol? Marami na po sila nalagis. Marami na sila. Barangay. Okay po. Okay. Kung nakaputol na sila. Nakalagay po dito, 7,114 earth ball. May nakita po ba kayong in-earth ball nila?
po ay para dyan. Like, Hindi po. agency, GB, DNR, and then mga yung window po, minsan sila po ang taga-masip, sila po ang sa monitoring. Actually, sabi po ng DNR, every month ang monitor sila. At wala naman po silang nakita violation. So, your issue po ay out of my... Hindi po, Mr. Preferred Presiding, hindi po out of topic ang aking question. Earth bullying, kasama ito sa pagbumina na gagawin kung makakapag-endorso na ng Sangguniang Bayan. Kaya tinatanong ko, bilang chairman, dapat alam mo lahat. Hindi lang mag-endorso, dapat alam mo, pinag-aaralan ninyo. Ano ang epekto kung magputol ng 15,389 na punong kahoy? Sabi dito may earth bullying, 7,114. May nakita ba kayo na earth ball? Basta lang, okay na. Walang unsubstantiated. Sabi niyo po dito sa inyong report ay unsubstantiated ang mga aligasyon sa petisyon at proposisyon ng mga tao dito sa clearance na ipilamigan. Pag sinasabi niyo pong unsubstantiated, ano po ang ibig niyo sabihin? So, ang ibig ko sabihin ay wala silang masyadong sabihin para po doon sa kanilang protesta. Since yung sa cutting permit naman po, ay nag-issue na rin yung DNR, sinabi nila ng DNR, yung public consultation, binigyan na nila ng permit. Yung binabanggit niyo po ba, yung time nyo ba? No. Bago ito. Cutting permit. Bago ito. Pero ngayon yung cutting permit po siya. Doon noong sa aking panahon, 27,000 yun. Dapat po yung kayo ang nag-analyze. Ay kaya nga nasuspende ako eh. Hindi ba sapat yung cease and desist order, demolition order, closure order na isinigawa ko nung ako ay punong bayan? Walang mayor's permit, pero nag-operate at tuloy-tuloy ang operasyon kahit walang mayor's permit. Sa tingin niyo po, responsible mining ba ang pila nito? Responsible mining naman po sila kasi nakikita natin kung paano ngayon ang dami nilang mga programa na binibigay sa mga tao. Then makikita natin hindi po talaga siya makasihan. Kasi yung mga issue, kung baka na yan, dami ba na, dami na yun. Bakit po sa mainit na makakabayan po yun? Ang pagbaha po, nangyari yan noong panahon, lalo na dito sa Maasin, Mambalot, Ipilan, simula nung magkaroon ng pagmumina. Dati, bumabaha, pero ilog lang. Sa mainit, bumabaha, ilog lang. Pero dito sa mga lugar na impact area ng minahang ito, hindi lang ilog ang binabaha. Ang kanilang mga palayan binabaha. At yung sinasabi ninyo, hindi totoo. Na walang epekto, hindi naman siguro kayo bulag. Doon sa mga laterite na nandoon sa palayan ng ating mga magsasaka. At gusto mo makita, ilan ang decrease doon sa production, yung pagbawas ng production ng ating mga magsasaka doon sa mga nasabing lugar. Ang Maasin, hindi yan binabaha, pero binaha na maging yung sityo ng Mararan. Binaha na mali ang sityo ng New Panay, binaha na. Samantalang ako po ay 57 years old na. Ang aking mga kamag-anak na doon na early 70s. Pero ni minsan, hindi sila nakaranas ng pagbaha. Pero simula nung magkaroon ng operation ng Ipila Nickel, nakaranas na sila sa kauna-unahang pagkakataon ng pagbaha. At kung tatanungin natin yung ating mga mangingisda, wala na silang gaanong nahuli, nagkakaroon ng sakit sa balat ang mga tao. Mayroon po tayong record na kung saan ay pinaimbestigahan po natin sa mga espesyalista at karoon ng laboratory test, yung soil analysis, at nakita po doon
yung mataas na ang chromium at saka yung nickel, napakataas po sa mga lugar na yon. At ang chromium po, naghahatid ng mga sakit sa cancer, baga, at iba't iba pang mga karamdaman. At ganoon din po yung napakataas ng nickel content doon sa mga nasabing gamit. Kaya huwag niyo pong sabihin na yung mga aligasyon ay walang gaanong ebidensya. Ipapakita ko po sa inyo, hinihingi ko lang yung kopya ng resulta ng isang laboratory sa Manila, at ito po ay isinumite sa Mines and Geosciences para ipakita na ito na ang estado ng mga lupa dyan sa area, na impact area, lalo-lalo na doon sa ilalim ng operation ng Itilan Mining Corporation. Kaya nakakalungkot po na sabihin agad ay hindi siya unsubstantiated. Samantalang, hindi nyo nga gaano pinag-aralan. Ano ba itong epekto ng operasyon ng pagmimina? Ang sinasabi nyo lang, responsible mining, pero walang mayor's permit. Ito lang ang negosyo sa Brooks Point na nag-ooperate, walang mayor's permit. Yan ba ang responsible mining? Samantalang ito lang ang negosyo na nagdudulot ng sobrang destruction. Sobrang destruction, sinisira ang kabundukan, sinisira ang ating ilog, ang ating karagatan, maging ang ating mga sakahan, at ganoon din ang ating kalusugan. Sapagkat mga taga-UP, mga doktor sa UP, ang nag-interpret ng epekto, yung soil analysis na mataas ang chromium content, nickel content, mga doktor, espesyalista, mga doktor sa UP sa toxicology ang nagsasabi, hindi ito mabuti sa kalusugan ng mga tao. Wala pa doon, hindi natin sinasabi ng kondisyon na nararanasan ng mga tao. Kaya, bago ko po tapusin, temporary presiding na aking sasabihin. Bukod po sa Mining Act na nagsasabi na ang pagmimina ay hindi dapat pinapayagan sa watershed at sa natural forest. Maging ang SEP po, Strategic Environmental Plan for Palawan, ay nagsasabi rin na pag natural forest, hindi siya dapat minahin. Magpakita kayo ng isang, ano ba ang natural forest? Ano ang definition ng natural forest? Ito ay yung mga punong kahoy na hindi tinanim ng tao, tinanim ng Diyos. Lahat po ng kahoy na pinutol at puputulin pa ni isa, walang tinanim ng tao. Walang mahogany doon, walang jimilina doon, walang mangga doon. Lahat yun, mga indigenous trees dito sa ating bayan. Kaya, kung ating interpret yung batas, hindi dapat siya minahin. Last question. Ang nasabing lugar po, bukod sa watershed, bukod sa natural forest, ay malaking bahagi din ang nandoon sa maasin, ang protected area. Paano niyo po masisiguro na yung lugar na ipapamina sa Itilan Nickel ay hindi bahagi ng protected area? Madam Chair, katulad po ng sinabi ko kanina, mayroon po tayong technical monitoring. Tulad po ng NTV at DNR. Yun po ay nabanggit din po nila ng public consultation namin na halos monthly po sila nag-monitor. Kung ito po ba ay yung mga nakasaad sa batas ay hindi nabanggit po mining company. So, sa kanilang sinabi, wala akong violation. Isa po, okay. Mayroon po kayong papel na pinanghahawakan na sinasabing yung area na kanilang miminahin. Kasi alam ko, from 1.5 million metric tons, gagawin nila itong 3 million metric tons ang kanilang production. So, mayroon po ba kayong naipapakitang dokumento
na sinasabing yung area na nininahin ng Ipila Nickel ay hindi nasaklawan o hindi kabahagi ng ating Mount Mantalingahan Protected Landscape. Kasi ako po bilang chairman dati ng Protected Area Management Board, dapat mayroong certification na siya ay outside ng protected area. Okay, kung hindi po masasagot ng ating proponent ay maraming salamat Dr. Arcusay sa pagkakataon na interpellate ako. Yes po. Another interpolator, Mr. Presiding, highly recognized na reflection. Sa location po. Maraming salamat po. As the legal president of the municipality of Brooks Point, I just would like to ask the good councilor from Pambilian, the proponent, as to whether the 4 impact barangays po, have they already endorsed this proposed endorsement for its appearance? Yes po. Pakisabi po kung ano mga barangay. Barangay Calasabian, Barangay Masin, Barangay Mamay, Barangay Pino. Maraming salamat po. Another interpolator, Mr. Temporary Presiding, gentleman from Councilor Bendy, recognize. Thank you, Mr. Temporary Presiding Officer. My first question to the proponent po, sino po yung alam ninyong may-ari po ng Ipila Nickel Corporation? Ang Ipila Nickel Corporation, kaya nga po corporation ay marami sila. Sino po yung chairman po? Chairman ng corporation? Chairman is Mr. Joseph C. Tama po ba? Familiar po ba kayo doon po sa kanyang kasalukuyang kaso, pending case na po doon po sa national, which was nagkaroon po ng Senate inquiry or Senate investigation by Senator Risa Hontiveros tungkol po sa kanyang pagkakakilanlan kung siya po ba ay Pilipino o hindi. SB90, it's not our business. I believe Ang po, po natin ay tayo mag-alam sa buhay natin. naniniwala po ako na parte po yun ng ating pong pagkakuha. This representation po would help to us kasi based po sa ating pong sa batas na dapat po ang mag-operate po ng mining company in this country ay dapat po ay Pilipino, and we are giving a clearance doon po sa isang kumpanya na pag-aari po ng isang may kasalukuyang pending case po. Ang mga may-ari ng corporation ay mga Pilipino. Meron po bang resulta na po ba na nailabas doon po sa inquiry na siya po ay isang tunay na Pilipino? Remind din po na yung po Coast Guard ay na kung saan siya po ay naging isa sa kanilang auxiliary ay hindi po siya isinama. Parang dati siyang miyembro ng auxiliary, tinagol po, pero ngayon hindi na rin po siya isinama doon sa unang listing. Based po doon, pwede po may parinig yung isang salita mula po kay Senator Risa para po mas maliwanagan ang ating mga kasamahan. Kung sila nga po ay hinabol dahil lang sa paglalagay ng isang hindi Pilipinong miyembro sa auxiliary, paano pa po kaya ang pagbibigay ng isang endorsement sa isang kumpanya na may pinakamalaking share po ay hindi Pilipino? I'm so sorry, SB90 is not our ability to answer that. Then, that's not our business.
Okay, so for now po, malinaw po sa akin na we are not so sure na isang Pilipino po si Joseph C. Ano po? My second question, have you conducted a public consultation? Yes. What are the status of the public consultation po? Sana po nag-attend kayo. Kasi maganda naman yung kinalabasan ng public consultation. Mas majority po yung po doon. I'm asking, I am not a member of the Committee on Environment. That's why hindi po ako nakapag-attend. Nagtatanong po tayo, dahil parte po yun ating revelation. Madam Presiding, Mr. Temporary Presiding Officer, I believe my other question ay na-raise na rin po ng ating Presiding Officer kanina, especially doon po sa zoning clearance, ay hindi pa rin po na ilabas po, hindi po kaya ibigay. I think this measure ay hindi po isang temporary measure. We are not endorsing a quarry which cover as a small certain area. We are endorsing napakalaking area po. I think before we ask for endorsement po, I think we should prepare all the necessary documents, and I think the proponent is not ready. So I think this measure should be tackled sa mga susunod po kapag ready na po ang mga documents. Thank you po. With that, Mr. Chairman, I move na i-prepare muna po ng proponent yung mga necessary documents before presenting to this August meeting. Objection po. Yes po, Mr. Temporary Presiding Officer, I would like to move for us to close the debate and move to the period of amendment. yes po, Mr. Chair, as I have recalled, the request of the Identical Corporation is for endorsement. Therefore, may I, and this endorsement is a requirement for the renewal of the NPSA, which was previously issued by the DNR. Therefore, I move for us to omit the word supporting, that it be read as a resolution endorsing the renewal of such clearance number MODP as. Thank you. the proponent is available naman po sa suggestion po ng Councilor. Any suggestion po for amendments? Meron po po? Meron na. Regarding to the resolution. Yes, yes, I move to close the period of amendment. Any second? The third amendment is now approved. Go ahead, Councilor Hayati. A resolution endorsing and supporting the renewal of safe clearance. Yung amendments kanina. Yung amendments. Wala na kayong support. A resolution endorsing the renewal of safe clearance number MODP 122110001 issued to Ilan Legal Corporation, be approved and adopted. Yes, Councilor Lenny. Hindi na po natin i-represent yung mga necessary documents before we proceed to the approval.
are we going to rush this measure? Pagkakaalam ko, ay pwede mo sa committee report po. Yung mga documents na kaso. Ang siguro ay natin sa yes po. Mr. Chair, since there is an objection, therefore we by the House. There's a motion po to leave the House. Okay. So, Councilor Reggie, what is your motion po to provide the necessary documents Yes, before the approval po? I object dahil na there are documents na kailangan po natin and we're asking to present this August body before we approve it. Ay yet wala akong mga present. Okay po. That's the motion of Councilor Reggie. And the other motion po. Read by the House. So, there's two motion po. One motion is to a motion of Councilor Reggie and the other is to be by the House. Is Councilor. Okay. And the motion of Councilor Ayat is to approve this resolution po. Okay. Who are in favor po to approve the resolution by Councilor Ayat? Please raise your hand po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, including the temporary presiding officer. Thank you po. And who are not in favor po to approve this resolution? 1, 2, Mr. Secretary, please include my votes that I voted on the negative side because I believe there are lacking documents for the nothing. Thank you po, Mr. Secretary. This measure is approved by this to follow documents hindi po ni Councilor hindi majority approved by this also. And then goes back to our regular presiding officer. Yes, we go back to the question hour. We request, the chair request our bishop the focal person of my yes, our legal president. The reason I wanted that our staff be present in this discussion hour for us to verify first if he is really the one who handles and manages that account that posted and ridiculed and disrespected the local government of Brookston. The account name po is Calvin Powell.
kung bago po saan tayo magsimula, gusto ko na sana tanungin sa kanya kung siya po ba yun. At ano po ba ang kanyang intensyon sa pag-post po nun. Kasi ang aking po katanungan ngayon ay hindi po para sa kung anong point of view. Lahat po ay may karapatan po mag-express ng kanyang opinion o ng sa loobin. Ngunit, yung post po na yun ay naiiba dahil ito po ay post na humihingi pa po ng ebidensya para sa katotohanan na parang sinasabing ang pag-anunsyo po ng ating pong lokal na ehekutibo na ang news po ay nakabatay doon at nakalagay din po doon sa news nung malinaw na malinaw po na yun po ay na-verify at validated ng MADA yung pag-anunsyo po na yun na lahat po ng mga barangay officials na umattend at nag-undergo po ng drug test ay negative po ang naging resulta. O wala pong naging positibo. Ang kanyang po pagkakapost po ay i-post ng picture para sa katotohanan. In that way po, yun ay magbilang na pag-mock sa ating pong lokal na pamahalaan as kung tama ba o katotohanan ba yung nanunsyo po ng ating pulungan. At kung panahon din po yun, yung kanya pong pag-post ay hindi po ako nagkakamali, yun po ay office hours, tayo po ay nagsisession, parang 10 po ata, o basta around 10:30 or 11 po. No? So gusto ko pong malaman kung yung po ba ay tamang tanda ng ating pong mga JO staff, and kung wala pa po tayong guidelines patungkol po doon, kasi binasa ko po yung ating pong JO, no, nakalagay po doon na dapat ay satisfactory po yung kanilang performance. At kapag satisfactory performance po, syempre kasama po doon ng tanda at pag-posible dito, lalo na sa pagkatagaw ng institusyon. Bago po tayo siguro dahil wala po siya, matagal na po tayo nag-antay, gusto ko po tanungin sa ating pong HR, sa ating po munang MADA para malindin po na lahat. Kung ang ating po bang pong bayan ay nagkaroon ng opisyal na pag-anunsyo? Yes po. Magandang araw po sa ating lahat na sa chair at sa ating pong August body. I would like to clarify po na ang legitimacy ay totally valid po at legitimo ang opisyal na anunsyo o statement mula po sa ating punong bayan na amin din pong inilabas sa pamamagitan ng formal po na press release. Ito pong matapos maibigay sa atin ang certification na mula rin po sa ating partner accredited laboratory. Kung kami may magpa-drug test, pero binibigay sa amin na resibo. May ganun din ba resibo? Binibigay sa amin. Resibo, Madam Chair, as in yung drug test result po ba? Oo. Kasi Opo. may pinost kami. Opo. Yun. Yes, Madam Chair. Opo. At meron din po, ito po ay properly documented. Nais naman po namin linawin na this time po, hindi po talaga namin pinayagan na mag-post po ulit. Dahil ito pong actually yung naging action po natin, Madam Chair, nakaraan kung saan po ay through the Municipal Information Office ay atin pong ipinost ang resulta nyo po at ng ating punong bayan. Ito po actually ay nakaarating din po sa PIDEA. Nagkaroon po ng mga kaunting komplikasyon dahil dinidiscourage po talaga. Kaya naman po nung ito pong ating mga barangay officials at mga natitira pa pong mga empleyado ay nag-undergo ng drug test ay talagang nakiusap na po ang PIDEA na mapaalalahanan din po sila na we discourage na ma-post po, picturean, i-post po ang drug test results. Hindi lamang po in support of RA 10173, the Data Privacy Act of 2012, but also in compliance po sa ating mga Drug Regulations Board Joint Memorandum Circulars po. So, ibig sabihin ay discourage ng PIDEA yung pagpo-post ng result ng drug test. Pero, discourage niya, pero hindi naman niya pinagbabawalan. Yes po, Madam Chair. Opo. Pero sa amin po galing po na kami po ay nakiusap sa ating mga barangay officials
nito pong kami ay mag-issue na sa kanila na kung maaari po ay wag na pong maulit na mapicturean o ma-post, as we again discourage that po kasi nagkakaroon po ng mga konting complications. Hindi lang po sa data privacy, may mga scammers po that goes after those who posted their details kahit tinakpan po yung mga ibang sensitibong impormasyon po, Madam Chair. Kasi unfair naman, especially for those who are being suspected of using illegal drugs, if you would deprive them from making it public, the result of the drug use, it's unfair to them. So, pero wala naman kayong memorandum na issue prohibiting government employees from posting their results? Wala po, Madam Chair. Ito po ay advisory lamang po. And again, we only discourage po. Tulad po sa i-take the floor sa question hour. Karagdagan ko lang kasi noong nakita ko din yung post, pinag-aaralan ko what is the purpose, what is the intent of this, sabi na natin yung post. May remind you, may mga results na nakuha yun ay kinanda hindi lang ng konsuman. It is in partnership with the agency, DILIA, DOH, DNP, sa Regulated Drug Board, UNERMA, as well as yung regional oversight ng anti-drug program. With this po, kasi lalo pa tayo mga empleyado ng ating munisipyo, mga magagawa kung saan we should be the one promoting the public trust. Pero pinag-aaralan ko, ano po ba yun? Sabi naman po doon sa post ay si Mayor Jun mismo ang nagsasabi, nagdideklara na we are drug-free. And yet, may mga haka-haka, question, pagdududa sa tuwing pag-anunsyo. So, yun lang po sa akin, ang bakit tayo mismo sa loob ng munisipyo na dapat tayo promote, ika nga, na magtiwala yung mga pamilya natin sa ating munisipyo, and yet tayo pa sa loob ng munisipyo ito yung nagdududa. So, yung mga ganong action ba sa ating, as well as sa ating HR, may mga sanctions, lalo pa nagbasa ko sa post ng isang mga kaibigan na pinapatawag rin natin ngayon, wait. So, is he implying na hindi totoo? Is he implying na yung mga sinasabi ng local chief executive ay hindi rin tiwala, and yet siya ay regular employee ng ating munisipyo? Yan lang mo. Hindi ako pinatawag ko actually para saan maminawag din tayo. Kasi napakahirap naman po na tayo gusto dito sa loob ng munisipyo. Tinuturoan natin yung mga mayroon ng tao huwag magtiwala sa ating gobyerno. Napakahirap ng gano'n. Kaya sa alam ko, pinatawag na siya. Madam Chair, and another Madam Chair, kinomp niyo po ang Sangguniang Bayan kasi dito sa pinadala ko sa kanyang sulat, alam ko po ito ay kayo po ang may paging power, no? And under the staff na ito. And alam ko po na kayo naman ay pagdating sa hearing objective naman po. Nakalagay pa po doon, may guilty eh. So baga, nakikita po natin ang kanya pong intensyon mo simula pa man. Pero dahil hindi naman po siya umatin, alam ko po na magkaiba ang regulasyon po natin sa mga regular employees po natin, MAGO, and for our contract of service and JOs. And the only, doon ko sa JO nakalagay po, satisfactorily performance sa gano'n. So, sana po, magkaroon po na malinaw ito, dahil ito po ay hindi na point of view
Ito po ay pag-fuel sa isang legitimo na activity po ng ating lokal na pamahalaan. So dahil hindi naman po umaten na tayo naman po ang due process, ito po hinihingi ko na lang po sa ating po HR na gumawa po ng karapatang aksyon patungkol dito at magkaroon po tayo ng maganda po positibong resulta sa pagpapatawag na ito, including registration o sa para po sa inyo, makagawa po kayo ng guidance po sa kumbaga dapat ay nag-close po tayo sa ating mga kontrata, no? Na dapat ang ating mga kawali ay paano gumagamit ng oras pagdating po sa panahon po ng trabaho, paano po paggamit ng social media pagdating po concerning their or airing their concerns or their point of view pagdating po sa tungkol sa ating po lokal na pamahalaan. Dapat po ay nalino po yun. And habang wala pa po yun, in-endorse po namin ito sa inyo. So, maraming salamat. And with that, Madam Chair, since wala po, hindi po dumating and fully notified naman po yung ating staff, again, as the Liga President, amin po ito na yun pong kamamaraan po. At hindi po ito pangtungkol sa pagpapalabas ng picture o ano, hindi sa pagdududa, pag-fuel, pag nalagay po ng maling reputasyon sa ating pong lokal na pamahalaan. Kaya po tayo nasalita. Maraming salamat. Any other question to the chairman ng pamahalaan? Kung wala na, para yung mag-observe. Yes, Nagtanong ko po, di ba po, mga employees natin ay mga capacity? Ano po ang next step? Yes po. Maraming salamat po, Councilor. Madam Chair, with regards po sa atin pong due process pagdating po sa mga nagpositibo nating mga empleyado, ito po ay tinatrato natin with utmost confidentiality. But the public po, as issued through an official statement of our municipal mayor, who is also our MADAC chairperson, they can rest assured po that we're doing everything we can to make sure na ma-follow po talaga yung protocol. So para po dito sa ating procedure, at we're glad po na pagkakataon na rin po ito malaman ng publiko po no, kung ano po ba yung tamang proseso po. Ang Civil Service Commission po, kumpara sa noon kung saan ay talagang dinadaan po sa korte yung mga ganito pong klase ng kaso kung saan po ay nagpositibo ang isang empleyado, ang opisyal ng gobyerno sa drug testing activity. Una po sa lahat, hindi na po talaga pwede yung random drug testing, hindi na po talaga pwede yung magsasagawa biglaan ng drug testing unless under po siya ng ating drug-free workplace program at nagkaroon po ng IEC, which is naisagawa naman po natin. Para sa mga nagpositibo po, nais po namin ipaalam sa publiko na hinihintay po natin yung confirmatory result. Mayroon din po tayong letter po ng ating municipal mayor na receive po ng ating partner laboratory dahil halos linggo-linggo po nagpapaalala si mayor, nag-update po sa kanila, nagpa-follow up kung nasaan na po ang resulta ng confirmatory result. Iyon po kasing mga nagpositibo, iko-confirmatory result pa po yun sa ating pong DOH o the Department of Health. Ayon po sa ating partner laboratory, nagkakaroon po ng backlogs ngayon sa Department of Health. Pero the public po may rest assured na ang munisipyo po, ang ating pong pamunuan ay hindi po tinatalikuran ito dahil gusto po nating masunod po ang tamang proseso at makuha po sa madaling panahon yung ating confirmatory result. As for the proper procedure naman po, once po bumalik itong ating confirmatory result, Madam Chair, ipapatawag po muli sila individually. So isa-isa po talaga, kagaya po ng pag-release natin ng result nakaraan kung saan po ay isa-isa pong pinapapasok. Hinalo po yun doon, maging kung sino man po ang nag-negatibo o nag-positibo, nandun po sila para sa ganun pa lang po maprotektahan po kaagad yung confidentiality, yung privacy po nila. So kakausapin po sila ulit ng punong bayan at iyon pong mga nagpositibo, kung sila po ay nagpositibo ulit sa confirmatory test result, bibigyan po sila ng 15 days para po mag-issue ng kanilang challenge. Si challenge po ay kung saan ay kino-question pa nila yung confirmatory result po. Pag ganun po ang nangyari kapag si individual po ay nagbigay ng challenge, parehong specimen pa rin po yung gagamitin. Dito na po namin lilinawin kung bakit nagtataka po tayo na drops lang naman yung ginagamit doon
doon sa testing kit, pero bakit po madaming hinihingi? Yan po kasi base po sa ating batas, sa ating pong sinusunod na procedures, the same specimen lang po yung pwedeng gamitin. Ito po ay para protektahan din na what if tumigil na siya from that moment, kung ibang specimen na po ang isusumite ay most likely magne-negatibo po. So same specimen po yun. Kapag nag-challenge po at nag-positive pa din po, wala po silang choice but to undergo our community-based rehabilitation program or the CBDRP. Ito po, para linawin lang po sa publiko, sila po ay papasok pa rin sa trabaho, sinisigurado lang po, wala pong discrimination because we treat them as victims. Yung mga kinukondena at talagang kinukulong po natin, yun po yung mga pushers. But nonetheless po, rest assured na hindi naman po tinatalikuran ng batas na nagkasala rin po sila. So sa loob po ng 6 months, mag-undergo po kung sino man po ang nagpositibong gumagamit, mag-undergo po sila ng community-based drug rehabilitation program o CBDRP kung saan po regularly po itetest sila to ensure na sila po ay magne-negative na at mag-undergo po sila ng iba't ibang mga sessions at lectures po following the modules provided for by the Dangerous Drugs Board at ng atin pong Philippine Drug Enforcement Agency. So during confirmatory tests, the same Yes po, Madam Chair. ibinigay, ayun yung isa subjects test. Akala ko, the next would be hair follicle test and blood tests. Yun po, Madam Chair, bali ang Department of Health po sa procedure po nila, yung sinubmit po na urine po na specimen, yun din po yung ginagamit nila for, mayroon lang po silang mas advanced na technology to ensure po talaga na nadidisregard yung mga tinitake na medicines. Doon na po nila nire-review po pati yung mga dineclare po ni individual na ito yung mga iniinom niyang gamot. Madam Chair, still under questionnaire and we recognize amount of action. Sabi ng President. Maraming salamat. Madam Chair, tatanong ko lang po sana sa ating pong focal person kung ilan po lahat ng nag-undergo po na mga barangay officials at that time and yung mga hindi po nakapag-undergo yung mga panahon na yun dahil hindi naman din po nila alam, hindi natin alam. No, sana po ay maka-undergo. Yes po. Nais po namin, Madam Chair, linawin na nakapag-undergo po sa ating mga barangay officials ay 198 po. So yan po ay malaki po talagang porsyento considering po na yung elected officials po natin sa bawat barangay times 18 po ay nasa 200 plus po. So ito pong mga hindi po nakapag-undergo dahil nagkataon po na kagaya po ng ginawa natin dito to ensure na nandoon po yung mga empleyado, iba po yung nasa patawag natin. Yun naman din po talaga yung advice sa atin, no? As long as na IEC po yung ating mga individuals. So, nangyari din naman po yung aktibidad talaga ng pagpapatawag kung saan namigay po tayo ng ating financial support sa ating mga bata. But following that, may mga ilan po na hindi naka-attend. But we're glad to state that 17 out of 18 po ng barangays, doon pa lamang po ay lahat po sila nakapag-undergo po. Nagkataon lamang po ng isa talagang may sakit po at nakumpirma din po namin yon kaya wala po siya doon. Pero 17 out of 18 po nandoon, lahat po ay negatibo yun. Gayon din po yung 100 plus po na iba pa pong mga opisyal ng barangay na nandoon. Kaya po nais din namin i-take yung opportunity na to and behalf of our MADAC chairperson and punong bayan na talagang saludo rin po kami at nagpapasalamat sa ating mga barangay officials at workforce po sa pakikiisa sa ating laban kampanya o kampanya laban sa ipinagbabawal po na gamot. So patungkol naman po sa tanong po ng ating Liga ng mga Barangay President, rest assured po na sila po ay mag-undergo pa rin po ng drug testing. Kasi kagaya po nung sa atin po dito nakaraan, within the local government unit na meron pong 22 individuals ang hindi nakapag-undergo, cleared na po yung 20 doon ngayon. Lahat po sila, nitong nag-drug testing po tayo ulit, ay na-test na po sila, negative din po sila lahat. Yung dalawa lamang po kasi ay currently nasa rehabilitation leave po, o ito po yung mga critical po ang kanilang sakit na talaga nagpapagaling pa po. Kaya out of all the employees po na required mag-undergo ng ating drug testing activity, may dalawa na lang po na hindi nakakapag-drug test. Kasama po yung iilan sa barangay, sila po ay scheduled pa rin po for another surprise drug test activity po. Okay, any other clarification? Yes, so we're out. Thank you, Madam President. So, tanong ko lang, siguro para makatulong na rin po sa agam-agam ng ating mga kababayan. Kasi yung sa amin ay talagang surprise drug test ang
Yun ang tanong ko po. Yung nangyari po ba ng drug testing sa ating mga barangay officials? Ito po ba ay surprise drug test? At sino-sino lang po ang nakakaalam na magkakaroon po at ang drug testing? Yes po, maraming salamat po, Kansehal. Madam Chair, with regards po sa confidentiality nitong ating drug test po, ito po ay surprise drug testing activity lang din po. Magkaroon man po sila ng agam-agam, hindi po natin maiwasan, Madam Chair, kasi considering na alam nilang nagsagawa na po sa mga empleyado. Pero yung date po, yung pagsasagawa po ng drug test, ang nakakaalam lamang po at ang ating punong bayan. Maging ang Philippine National Police po, ang Brooks Point Municipal Police Station na ating pong partner para siguraduhin po ang seguridad at tamang pagpapatupad po ng ating drug testing activity ay na-notify po natin only a day before po ng ating drug testing activity. Okay, alam kong hindi mo ito masasagot, pero baka alam mo, totoo ba na pagka-urine test lang, pagka hindi ko gumamit ang ilang araw, magne-negative ka na kung bawa 1 week hindi ka gumamit, pag tinest ka, magne-negative ka na. Ilang days kaya or months na wawala sa system or na makikita sa inyong urine test. Kaya hindi ba, sabi ko kung ako ay pinagsususpesyahan na kung magamit ang program, pahirapan ko ako tsaka blood test para lang clear at wala yung mga doubts. So, may alam ka ba sa ganun? Kung ilang days ba mawala sa system? Thank you, Madam Chair. As for the specific period of time po, hindi ko po siya maisasagot dahil kulang po ang wisdom ko patungkol dito. Pero rest assured po, magre-research din po ako na information patungkol dito. Pero if what you're pertaining, Madam Chair, ay pagdating po sa ating urine test, siya po talaga yung prescribed na isagawa po dahil siya po ay economical. At the same time, mas madali po siyang gawin. Pero definitely po, kaya nga po, kapag nagcha-challenge po, doon na po na-involve si blood at saka si hair follicle po, para talagang masiguro po na yung atin pong empleyado ay kumbaga wala pong traces o kung mayroon man pong traces po ng ipinagbabawal na gamot. Okay, thank you. Kung wala na po ang mga katanungan ay excuse na natin sa Sir Giro. Kung marami siyang trabaho. Maraming salamat. Sana makadalo rin po yung ating iligtas. Ang sa ganun ay matanong rin po natin sino po ba kaya yung pinatutungkulan nila? Diba? Kasi mahirap na ito, tumatagal, every time na mayroong share o na ibabalita ang ating munisipyo o sa mga ganitong usapin, lagi na question. So what will be the impact sa ating komunidad na ultimo na sila ay hindi nagtitiwala sa ating munisipyo? So, again, tayo sa mga tao natin bilang mga magsagawa ng pamamalaan ng Brooks Point ay tayo dapat ng unang magtalang ng prono ng public trust sa ating munisipyo. Hindi naman po na Jeff, may I request? Mr. Secretary, meron pa tayo naimbitahan ko din si yung isang pinapa-invite ako. Nabigyan niyo na. Natanggap niya din? Dito sa mismo nagpunta sa amin dito. Oo, natanggap niya din yung ating yung invite. Bakit wala? Hindi rin pumunta. Okay. Madam Chair, kung wala na po, I would like to request po na may excuse ako. But nonetheless po, sa lahat po at sa ating mga kababayan po, anytime po ang tanggapan po ng ating Municipal Anti-Drug Abuse Council ay lagi pong bukas. At very active po yung ating social media pages, ang ating contact po para sa mga katanungan at paglilinaw na nais po ng lahat ng ating mga kababayan. Mabuhay po tayo lahat. Magandang umaga po. Salamat po. Thank you, Sir Giro at kay Ma'am HR. Maraming salamat po. We are now volunteer for an business, the gentleman from Barangay Sadun would like to take the court. Kindly recognizing Madam Chair. Thank you, Madam Chair, to our we are we have here a letter from Honorable
Association of Malala Livelihood and Multiplier Farm Program establishment of Multiplier Farm. May I request for the ordinance of this I move for the adoption of a memorandum of agreement with the Department of Agriculture, Regional Trade Office for Mimalupa and the Management Livelihood Association for her livelihood and Poultry Multiplier Farm program establishment of Group Multiplier Farm be approved and adopted. Second. Any objection? Hearing none, then the motion is Thank you, Madam Chairman. Madam Chair, another measure for another business, the gentleman from Udashulu would like to take the floor. Udashulu would like to take the floor and recognize Honorable Thank you po for your speakers and for the po measure under the first reading po, item number 2 po, draft resolution amending the Brooks Point Gymnastic team for the Lagan performance and the CBN children attend STY International Gymnastics Cup held at Alonso Sports Arena, Maya, Laguna, Philippines. Pero bago na lahat, may request po. My colleagues, this is matter of any objection? Hearing none, then request for the ordinance is adopted. Thank you po. Basahin ko lang po yung answer sa yung way at for exam. Yung mga players po, kayo mga athletes po na lumaban po doon sa International Gymnastic Cup. Mainly, si Benjamin Mastel, Siano May Manisman, Lorit Marisongo, Eugene Shane Batana, Valerie Zambales. Under ito na dedication ng kanila coach, Oliviata, si Coach Vicky. Congratulations po. Nakakatuwa po kay Coach Vicky na kahit walang fitness po ang kanilang masyado fitness ang kanilang team ay marami po awards na napagulungan ng mga walaan. Kahit walang budget masyado, sila po ay talagang nagbigas sa komunidad, kailangan po ang mga ng Brooks Point ay talaga ng po. Congratulations po sa mga players na ito. Okay, President. Thank you po. I move that resolution amending the Brooks Point Gymnastics team for their performance and achievement during the 10th STY International Gymnastic Cup held at Alonso Sports Arena in Laguna. Madam Chair, another measure sa another business, kindly recognize Stephen Lady, representing the Union of Barangay. Madam Chair, this is a request coming from our local chief executive for him to be authorized to sign on behalf of the local government of Brooks Point the deed of return and to accept the deed of donation. And this is with regards to the AMAS Brooks Point National High School AMAS extension. And Madam Chair, it is ongoing
happy here po. And I am standing here po for our majority floor leader as the chairman of the Committee on Education. A resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Cesario Benedicto Jr. to enter into and sign for in behalf of the local government unit of Brooks Point the deed of donation and the deed of return of lot with the Brooks Point National High School Amas extension and to perform all acts necessary to implement the same. And I move for the urgency of the chair. Second, urgency. I am now ready for the interpretation, Madam Chair. This is a deed of donation with the return back. So, what will be returned to the LGU? Yes po. Yung pinagtatayuan po ngayon, yun po ay nagbabalik po sa ating pamahalaan dahil meron po nahanap na mas maganda po ang napagtayuan po para po sa eskwelahan at yun po ay sa Amas din po siya. So, it will be the Department of Education that will execute the deed of return. It will be Mr. Benji O. Malalay po, the teacher in charge, school head po. Any other question? I move for the approval. I move for the approval on behalf of our majority floor leader as we offer a resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Cesario Benedicto Jr. to enter into and sign for and on behalf of the local government unit of Brooks Point the deed of donation and the deed of return, or mas maganda po siguro yung deed of return bago yung deed of donation, of lot with the Brooks Point National High School Amas extension and to perform all acts necessary to implement the same. I so move, Madam Chair. Madam Chair, alihain mo lang kayo kung measure sa conduct and business may now report to be item number 10, resolutions and ordinances for their reading. Representation directs the Secretary to be summoned. I believe said issue. Item under third reading, ordinance number 2025-051, an ordinance institutionalizing the Municipal Sports Development Council of the Municipality of Brooksville, Palawan, defining its composition, powers, and functions, and for other purposes. Offered by Councilor Jason Cespino. Mr. Wright, will you are in favor of this ordinance? Unanimous. So, Mr. President has unanimously approved ordinance number 2025-051. Madam Chair, Yes. may I request the Secretary to summon yan to be pleased to na kami po-offer po yung nagpalakas po ng mga sa amin. Kasama po yung mga sa amin. All of the members po. Thank you. Item number 11, announcement. Meron po sa kapulong ito. Meron po Thursday, Committee Day. Sa mga